Hello. Magandang hapon. Magandang gabi pala sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay itong yung peking congressman na si Abante. Nakikialam na naman sa Buising sa Bungiro case. Makakatulong ba ito o lalong makakagulo sa investigasyon? Hindi ko alam kung may hidden agenda ito si Abante. Bakit kaya makialam pa to sa trabaho ng mga missing sa Bungero. So, ngayon, ang ating pakinggan siguro yung tinatawag na privilege speech ni Benvenido Abante. Bakit kaya makialam pa ito? Saan ba yun? Nawala ko eh. Okay. Sadali lang ha. Habang hinanap ko yung aking nawala kasi may tumawag. Ay gusto makialam ni Abante sa investigation. Ang hindi ko mawari, bakit siya pumasok? Naimbestigahan na, nakasuhan na. Ano pang hanapin? Anong papel ng pagsagawa ng batas ng maaaring makakatulong dito? Sa tingin ko, makakatulong pa ito sa pagsisira ng investigation eh. So anyway, hinahanap ko na wala kasi yung ko eh. Okay. Oh, are you now awake? Sandali lang ha. Hinahanap ko yung aking Oh, Alma is there. Downstairs. Where's your mommy and daddy? They are not present. So anyway, ang basehan pala ni Abante dito ay ito dahil sa makadiyos siya. Ang tanong, makadiyos ba siya? Talaga makadiyos siya? So iyan ang pangunahing dahilan niya dyan kung bakit siya nag-privilege speech. Sa privilege speech niya ay gusto niyang malaman na kung paano siya maimbestigahan kung ano ba talaga sa likod lahat yung sabong-sabong na yan. Una, ang problema ko dyan, paano niyan maisawata yung ganong sitwasyon na kung sasabihin mo, kung titignan mo, ang nangyaring pagkawalan ng sabongero ay patungkol po sa tinatawag na hinanap ko. So second day. Una po, nagkaroon po ng tinatawag na isabong dahil sa prangkisa. Ngayon yung prangkisa ay binigay ng congressman, mga congress din ang nagbigay. So kung ang congress ay nagbigay, sa panahon ni Lord Alan Velasco na siya yung congressman. So ngayon, nung ang binigay na prangkisa ay inaprubahan naman sa parte ng Senado ni
Binoto ni si Tito Soto na siya yung siya yung Senate President. So ngayon, ang nangyari, hinanap ko sandali lang nawawala ako sa Pasig. Day 2. Day 3. Wala dito. Dali. So lang, paantay na muna ako. Wala sa 4. Ito na siya. Ito na tayo. Okay, ladies and gentlemen, ito na si Abante. Hinanap ko pa. Nag-privilege speech si Abante laban sa patungkol sa mga sabongero. Ano kayo may tutulong nito? Baka makakagulo lang lalo ito. Baka yung privilege speech niya, binigyan siya ng pera ni Atong Ang para mag-privilege speech. Unang-una, Peking congressman ito. Ang nanalo si Joey Oy. Anong klase? Divine destiny. Eka nga sa Psalms 118 verse number 23, Nagsalita pa si this Diyos. is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. Salamat. Binigyan uli ako ng pagkakataon na maglingkod sa ating bayan. Binigyan. Sino nabigay sa'yo? Si Comelec, George Garcia. Hindi tao ha. Second placer ka lang. Makatulong sa aking distrito ngayong 20th Congress. Madam Speaker, Kakahiya naman ito. esteemed colleague, Tika mo na, magtanong ako, saan ka ba kumuha ng makapal na mukha para mag-privilege speech ka pa? Alam mo naman na pinilit lang ang pagpanalo mo. Ang nanalo sa botohan, si Joey Oy. mga kababayan, naalala ko nang ang Panginoong Kristo ay naparito sa lupang ito. Ginamit pa ang Panginoon. Akala ng bansang Israel, He came to be a political savior. Yet, they were mistaken because the Lord Jesus Christ came to be a spiritual savior and a personal savior to those that would trust and believe in Him. Magandang gabi, Waray-Waray, Kaya nga, FW Talk Show. Akala nila, Encarnacion, magandang sa gabi. pagkakamaling yan, Argo, magandang gabi. sila mismo ang naging mastermind upang ating Panginoon ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Now, during that time, Madam Speaker, the nation of Israel was under the Roman Empire. If you remember, and if you have read, the book by Edward Gibbon entitled The Fall of the Roman Empire, it says that the very reason why the Roman Empire fell because of moral degradation. And that is what is happening
in our country today. Moral Sige. degradation. Habang Madam nag-duty si Speaker, Waray-Waray. my Sige. dear colleagues. It is said that the only thing permanent in life is change. This much is obvious here in the 20th Congress. Some of our colleagues from the 19th Congress have left us and are no longer part of this chamber. Sobrang There ipokrito are talaga to. some veteran Abante! faces, like my good friend Congressman Rufus Rodriguez, who is a veteran in this 20th Congress, Oh, ikaw, who have veteran. returned Piki. and rejoined us. There are also new voices who have joined our ranks. Ay, And with salamat every naman, new Waray-Waray. Congress Nanood ka comes lagi new dyan sa Spain. priorities, new urgencies, and Espanya. new calls for action. Some things, however, remain the same. First and foremost, we are blessed to have the same man leading us during these challenging times, House Speaker Martin Romualdez. Muli, congratulations, Mr. Speaker. And may the Lord continue to guide you as you once again shepherd this house with wisdom, steadiness, and a heart for service. Sa panibagong kabanata ng ating lehislatura, we draw strength from your proven leadership, one that upholds unity even in diversity and places our nation above ourselves. In your previous term, Mr. Speaker, you steered this chamber through turbulent waters. Oh, With a calm hand and an open ear, we are confident that under your speakership, Mr. Speaker, Madam Speaker, salamat, Waray-Waray. the House of Representatives will remain a bastion of democracy, where the rule of law is respected, Salamat, human dignity kapatid, Dennis is Causing. upheld, and justice is pursued without fear or favor. It is that pursuit of justice that brings me to this rostrum once again to urge this body to continue what we began in the 19th Congress, to seek the truth, to hold the guilty accountable, and to give voice to those who can no longer speak for themselves. Let us not allow the passage of time or political convenience to bury the horrors we have uncovered. Their lives lost, the mothers left mourning, the children orphaned, the names forgotten by all but their families. This should not be tragic footnotes in our nation's history, for they are wounds that demand healing and crimes that demand justice. Aaminin ko po, Madam Speaker and my dear colleagues, the work of the Quad Committee in the 19th Congress was not easy, especially for a senior citizen like myself. Nakakapagod po ang marathon hearing. Oh, Masakit sa dibdib pakinggan ang kwento ng mga pamilya ng biktima. oh. Nakakainit ng ulo ang mga duwag at demonyo na nagtatago at umiiwas sa ating hearings. These accomplices and enablers hiding behind their lawyers and using their resources to avoid accountability. Paano naman ang nananakaw ng pwesto? Kagaya mo. Ba't hindi ka ng privilege space laban sa mga tao na ngagaw ng mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pandaraya? Ha? Kahit nga labag sa Constitution sa Supreme Court yung ginawa ninyo, pinagpipilitan ninyo sarili ninyo. Nakahiya talaga o saan ka pa nang hiram ng makapal na mukha sa Diyos? But as we all saw for ourselves, these hearings were all necessary. Many difficult truths were brought to light.
And in the process, we came up with legislation Dapat si Joey Oy ang nagpe-privilege speech dyan sa ngayon, hindi ikaw. that we filed last Congress, legislation that we have already refiled. One is the Anti-Extrajudicial Killing Act, Oh, which seeks to define and penalize extrajudicial killings under our laws to ensure that never again will the ambiguity of legal definitions be used to shield those who kill with impunity. tika matanong nga kita. Di ba bishop ka? Ano ang pagkakaiba sa murder at saka extrajudicial killing? Ano ang pagkakaiba? Ang parusa sa murder, reclusion perpetuo habang buhay ng pagkakulong. Ano pang batas gagawin mo? Tatawagin mo bagong pangalan. Extrajudicial killing. Wala naman pong judicial killing na murder. Mga murder yan eh. Gawa kayo ng gawa kung anong gawa ng gawa. Bagong batas eh. Ganun pa rin parusa. Hindi nyo nga mapapatupad yung murder ng maayos tapos gagawa ka pa ng bagong batas na hindi mo rin mapapatupad. Paano papatupad? Di puro kurap ang papatupad. Gaya mo, kurap ka. Paano ka naging congressman? Hindi ka naman nananalo. Oh, sige, pakinggan muna kita. Another is the Civil Forfeiture Act, which empowers the government to go after the assets and ill-gotten wealth of those involved in heinous crimes. Meron na yan sa batas natin, sapat na yan. Ay, nako. Including those who profited from operations that targeted the poor while leaving the powerful untouched. But, Madam Speaker, the process of reckoning is far from over. There's still work that must be done. Truth that remain hidden. So, Perpetrators who remain unpunished. truth that remain hidden. Kasama ang truth na hindi ka nanalo, hidden pa rin. And families who still wait for answers. That is why I rise today to appeal to this august body. Let us reconvene the Quad Committee in the 20th Congress. Let us continue the investigation into the extrajudicial killings that scarred our nation. Let us show the Filipino people that justice does not expire with time. Kaya, atungang, maganda ka na atungang. Mas matindi magparusa ang kurap. Mas matindi magparusa ang hindi totoong congressman. Okay, nevertheless, those things aside, nagsasuggest pa ako sa iyo, Bishop Abante, magsagawa kayo ng batas, kagaya niyan. Anong kaso isasampa sa sitwasyon na ang taong pinatay ay nawala, hindi nakita? Anong kaso? Dapat yan ang atubagin ninyo. Kasi kung pasukin at parang alanganin ang kidnapping. Paano kidnapping na hindi na nababalik? So magsagawa kayo ng bagong ebidensya, bagong batas. Kahit hindi mo tawagin hindi man siya, pwede mong parusahan ng reclusion perpetua rin. Pero sa angkop sa sitwasyon na hindi nakikita ang aktual na bangkay. Kaya magsagawa kayo ng batas na tama dyan. Hindi parang alanganin mo tatawagin na kidnapping na hindi naman nakikita. Kasi dapat ang kidnapping, dalawang bagay lamang. Ang kinidnap ay pwede makita na namatay. Pero hindi mo malaman kung sinong pumatay. Kasi pwede rin mangyari na ang pumatay ay hindi yung kidnapper. O kidnapping na hindi makikita. Magsagawa kayo ng batas para lamang sa pagpaparusa ng kinidnap na tao na hindi nakikita. Ganon ang
sinasamantala ko na kahit masama pa yung Quadcom na yan, sige, gawan nyo ng paraan yan. And that this Congress has the courage to finish what it has started. Under our rule, Madam Speaker, a joint inquiry or investigation may be conducted if matters are referred to two or more committees. We have a clear procedural framework in place to this, building upon the success of the Quad Committee during the 19th Congress. Originally, the 19th Congress Quad Committee was proposed by Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales in his privileged speech to cover three complex yet interrelated societal problems. Okay. Pasensya na, Dr. Abante. May mga subscribers ako na ayaw makinig sa iyo eh. Kasi second placer ka lang eh. Dapat ang privilege speech yan, dapat yung first placer sa pagtakbo sa Kongreso. Hindi bali, wala tayong magagawa. Pakinggan na lang natin, tapusin na lang natin to. The POGOs, illegal drugs, Focus, illegal and drug. extrajudicial killings extrajudicial or killings daw. EJKs. Now, for the 20th Congress, while we still need to look deeper into these three and the pending issues that were left unresolved because of the adjournment of Congress, the proposed Quad Committee will adopt a wider mandate and investigate the persistent and systemic problems of criminality and criminal syndicates that have flourished across the years, often with the aid and protection of past and incumbent government officials. Ay. Isa pong halimbawa, Sige. lumalabas po ang issue tungkol sa missing sabongeros. Oh, patay ka Atong. Ang titira sa iyo, hindi pa nanalo congressman. Ano pa kaya kung ang congressman nanalo titira sa iyo? Paano yun, Atong? Pero mukhang niluloko na tayo. Binigyan ng pera ni Atong to, mawawala to. Ay maituturing natin na EJKs. May mga aligasyon pa na ilang miyembro ng ating kapulisan ay sangkot sa mga insidenteng ito at mga matataas na tao sa lipunan. Sino yun? Kamakailan ay nakademanda na ng murder ang ilang mga business people tungkol dito, Madam Speaker. Sino? Hindi na ito bago sa atin. Sino hindi bago? Ito'y kahalintulad ng mga kaso ng EJK na ating inaiimbestigahan noong 19th Congress. Sige, ano pa Kung yun? saan may umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang tanong ngayon, bakit sila pinapatay? May Sige nga, bakit pinapatay? Anong sagot? connection ba ang mga kasong ito sa mga naunang EJ case na ating iniimbestigahan? Ha! Alata ka naman, namumulitika ka na naman. Si Duterte lang gusto banatan eh. Kaya Atong kan lang na to kan, tumindig. Huwag ka na tumindig sa ibang dakong ibayo. Ay nako. O nagkaroon na ba tayo ng kultura of killing with impunity? Naalala ko, Kultura of killing with impunity. Paano naman ang kultura of stealing with impunity sa mga pwesto kahit hindi ka nanalo, pinagpipilitan mong ikay mananalo? ang sinabi ni Secretary Boying Rimulya na maaaring ang missing sa Bukero ay merong koneksyon sa war on drugs na ginanap noong dating administrasyon. Sabi, kapal Ito mo. po'y ating iimbestigahan ngayon sa ating Quad Committee Ha! sa 20th Congress. Quad committee na makapal. Kaya iginagagalak ko na sa kanyang State of the Nation address ay sinabi ng ating Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Ha? Gusto ko pong sabihin sa inyo, Madam Speaker,
na ang representasyong ito ay una Oh! na nag-expose dito Oh! noong 19th Congress Ano yun? o noong 14th Congress din naman. Ano yung expose Kung mo? saan makikita po natin na 8 sabongero pa lang ang nawawala. Ikaw pa na nag-expose ng mga walong sabongero pa na nawawala. Okay, 34 na. Oo. At ilang buwan ay 34 na. Saan po nangyari ito? Ito Manila. ay nangyari doon sa aking distrito, sa bayan ng Santa Ana, kung saan pinipigilan po namin ang isang pagpapagawa ng tinatawag ngayong Manila Arena. Oh, Na bakit? ang sabi po nila, Pinatigil mo, pero ba't natuloy? Ba't natapos? Binigyan ka ng pera ni Atong, hindi ka nakukontra? ay gagawin nilang sports complex. Subalit pagkatapos niyan, ginawa yung sabungan. Doon nagsimula, Madam Speaker, ang tinatawag nating sabong. Oho. Tapos, nakalimutan na po yan. Hindi na napag-usapan po uli yan. Oho. Nagsimula po yan noong dating administrasyon. Oh, Ngayon po, more than 100 na ang nawawala. At ang sabi na whistleblower, at ang whistleblower, may tanong lang ako. Salita ka. Nagsimula yan noong dating administrasyon. Pwede mo namang sabihin, nagsimula yan noong 2021. Wala nang politika. na ito, si Totoy, ay dating head ng security ng Manila Arena doon Santa Ana. Sinong nagbigay ng lisensya dyan? Yung nakaupong mayor dati. Yung nakaupong vice mayor dati. Na ngayon ay mayor na ng Maynila. Oh, kala ko ba kakampi mo si Hani Lacuna? Sip-sip ka naman kay Isko, no? Grabe to, oh. Yung kasamahan niya, si Hani Lacuna, bibirahin niya. Gusto kong tanungin yung mga taong yan, bakit nabigyan ng prangkisa? At bakit nabigyan ng lisensya ang Manila Arena kung saan nakita natin more than 100 na ang nawawalang mga sabungero? Oh, nabilang mo Kaya ba? mga kaibigan, Nabilang mo ba? Sabi mo nakita eh. Nakita mo, nabilang mo? Grabe ka naman. Nabalitaan mo lang eh, sabi mo nakita. sa ating mga kababayan, Madam Speaker, my dear colleague, Oh. ako'y nagpapasalamat sa mga sinabi ng ating Pangulo. Hahabulin, ang sabi niya, at pananagutan natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal, Oh. kahit malakas, mabigat o mayaman, Oh. hindi sila mangingibabaw sa batas. Oh. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang Oh. bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Oh. Ikaw yaman, ang krimen mo sa pangagaw ng pwesto. Ano naman parusa sa iyo? Po ang sinabi ng ating Pangulo. This is the kind of leadership we need, Madam Speaker. One that recognizes that no one is above the law. Oh, Atrasabante. And that Atrasabante, no one is above the law. You must step back. You must atras. Huwag ka bante. Justice must be pursued regardless of social status or political clout. Sa aspeto naman ng katiwalaan sa gobyerno, isa sa mga nanatiling nakabimbing issue mula sa 19th Congress ay ang tinaguriang reward system. Kaugnay ng Peking War on Drugs Ho. na nakaraang administrasyon. Oh. May naiwang katanungan tayo sa extent at scale ng reward. Bukod sa monetary reward, may kaakibat din bang promotion at assignment to key PNP personnel para sa mga opisyal at general na tumatalima o sumusunod sa kill
Itanong mo kay Colonel Ryan Urapa. Itanong mo kay Colonel Juanito Malinaw Jr. Sila mga pulis, parang isang kumpanya na mga birdugo. Itanong mo sa kanila. Tanungin mo kung may ebidensya na direkta na si Duterte nag-utos sa kanila. Tanungin mo, alamin mo kung baka meron. Directive. We also cannot turn a blind eye to the persistent and dangerous threat of illegal drugs. In just the first half of 20... Sana, ba't dumadami na ngayon ang mga adik sa kalye? Lalo na dyan sa 6th District, Manila. Grabe. 25. Over 30.29 billion pesos worth of illegal drugs were seized. A clear evidence that the drug trade in our country remains alive, evolving, and deeply entrenched. Hindi lang remains alive. It grows bigger. Bakit? Kasi pinagmamayabang ni BBM, mas malaki ang mga huli sa ngayon kumpara sa nakaraang panahon ni Duterte. Mas marami daw nahuli ngayon. May sa dagat. Bakit lagi sa Zambales? May alam ako, politiko dyan. Nag-iipon lang ako ng intelligence reports at isisiwalat ko na yan, yung sa Zambales. Reports of Shabu found floating off our coast. Foreign nationals caught smuggling narcotics through our airports. And week after week, drug operations across regions paint a sobering picture. This is not just a law enforcement issue, Madam Speaker. It is a national security crisis being fueled by organized, dangerous criminal syndicates that continue to poison our community. Ito po, hawak-hawak ko ang editorial ng isang pahayagan na sinulat noong August 1, 2025. Ano yan? Pakibasa. Nais ko pong basahin sa inyo ang nilalaman nito. At ang sabi, the national government continues to wage the nationwide anti-illegal drug war without killing anyone. Ano nangyari? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. continues to prove that a bloodless war is effective in addressing the drug problem. From June 2022 to July 2025, law enforcement authorities arrested more than 153,000 drug suspects, including pushers across the country. Pero bakit naman? Sabi mo, wala na mamatay. Pero bakit dumadami? During the same period, records show that the government's bloodless anti-narcotics operation resulted in the seizure of illegal drugs. Ngayon yan. Paano ngayon yan? Kasi may nagsabi, may nag-comment dito, si Abante ay madaldal. Patras. Ang ingay. Bugok naman. Kurap mga yan. Kaya hindi sila pwede daldal. Worth 80 billion pesos. This only shows that the Marcos administration's anti-drugs war remains effective according to President Marcos. And no less than the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla said, Sip-sip naman, sip-sip. people don't need to be killed to win the drug war. Hanggang ngayon. Akala po natin, Madam Speaker, wala nang droga sa Pilipinas. Sapagkat dinismantle na ang mga manufacturing ng droga dito sa bansa natin. Akala natin wala na. Sapagkat nung dating administrasyon, more than 30,000 were killed.
At marami sa kanila ay inosenteng mga tao. Ha? Merong napatay na 3 taong gulang. Oh. Merong napatay na 9 na taong gulang. Oh. At nais kong sabihin sa inyo, Madam Speaker, Sige. my dear colleagues, na ang karamihan ng mga napatay na ito ay hindi nabigyan ng pagkakatong ipagtanggol ang kanilang mga sarili because they were killed. Bakit? Nandun ka ba nung pinatay mga yon? Para sabihin mo, para alam mo na sabihin mo na hindi nabigyan ng karapatan na idepensa ang sarili? Were you there? You did not even know how the deaths happen. You will only say that one is guilty or not if you were there and you saw how the killing happened. But in this case, you are betraying your God. You are telling a lie. You are a bishop, but you do not deserve to be one. You are always a bante, but you do not want to be a trust. Kaya nga, pati karapatan ng iba, tinapakan mo pa. Na kay Joey Oy na yun ang panalo, inagaw mo pa. Anong klaseng tao ka? Iniimbestigahan po namin ng 19 Congress na ang sabi ng PNP data na meron daw pong 7,000 na mga pulis ang pumatay. Bakit po? Sapagkat Saan ang data na yan? Pakita mo, huwag ka magsalita. Ipakita mo! Sana bago ka mag-speech yan, dala-dala mo yan. May certified true copy ka, alam mo kung saan ang galing. Ang hirap siya, kwento ng kwento, parang hindi ka pari eh. Parang hindi ka pastor eh. Pagalitan ka ng imam ng Muslim yan. Ganda pang imam ng Muslim magsalita. Oh. nanlaban ang kanilang pinatay. Ang tanong ko, anong ebidensya rito? Ibig sabihin yan, dapat meron ding 7,000 na mga armas na kinumpis ka ng Philippine National Police. Kung talagang sila ay pumatay sapagkat nanlaban. Ngayon, asan ang mga armas yan sabi mo? Kinilala mismo ng ating Pangulo ang lawak at lalim ng problemang ito sa kanyang zona. Simula nang siya'y manungkulan noong 2022, sinabi ko nga sa inyo na umaabot na po sa 83 billion ang halaga ng illegal na droga na kumpiska. Ba't ngayon ang dami na kumpiska sa ngayon, panahon ni BBM? Sa bilang na ito, 9,600 ang tinukoy bilang high-value target. Hindi lamang sa mga lalawigang gaya ng Zambales, Pangasinan, Cagayan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Natagpuan ng malalaking shipment ng droga, pati na rin Saan? sa mga sentrong urban tulad ng Cebu, Batangas, Rizal, Cavite, Muntinlupa, at mismong Tondo, Maynila. Anong ibig sabihin yan? Ako po'y naiinggit sa binanggit ni Congresswoman Lani ng kanyang pinagtatanggol po at kanyang sinasabi na atin nang ipagdiwang itong Bacoor Assembly. Na nabanggit sa iba't ibang lugar ng kapuluan ang mga taong lumaban para sa kalayaan. Basta ngayon, binabanggit ko muli ang mga lugar na yan. Ano naman ang problema? Droga. Kriminalidad. Yung lugar mo, ba't di magitin? Nakakaawa po, hindi po ba? 60 Manila, bakit di mo magitin? Anong problema? Sobra pa sa droga. Subalit, ang pinakamasaklap, ayon sa Pangulo, ay ang pagkakaaresto sa 677 na kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 sa kanila ay halal na opisyal at higit 50 ay mga miyembro ng pulisya. When the very people who are sworn to protect us are complicit in trafficking poison into our communities, that is not just betrayal, Madam Speaker. It is treason against the public trust. Anong pagkakaiba sa betrayal kasi sa treason? Pareho lang yan? Ano ka ba? Ay, nako. This is why the return of the Quad Committee is more urgent than ever. These numbers are not mere statistics.
Every kilo of shabu intercepted could mean lives saved. Every criminal network dismantled brings us closer to a safer society. But if there are still government officials, past or present, who enable or profit from this operation, then they too must be held to account. The drug menace is far Paano yan? Paano yan? Hindi ka naman totoong congressman. You have no authority. from over. And we owe it to our people to pursue this fight with renewed strength, deeper resolve, and full institutional support. Pagdating sa usapin ng mga pogo, No, ano? ngayon ipinagbabawal na ang operasyon ng mga ito. Kasama ka, don't forget to remember. Kasama ka sa ay nag-approve sa prangkisa ng Pogo. Magkikwento ng Pogo laban sa Pogo. Ano kang klase? Pastor ka pa naman. Obispo na ngayon. Kasama ka sa nag-approve sa Pogo na prangkisa. Pati yung isabong, kasama ka sa pag-approve niyan. Nako. Ang mahirap sa inyo, mga ipokrito kayo. Aminin mo na kasalanan mo rin yan. At kasalanan mo na naupo ka sa Kongreso na at the expense of a person who is the real winner. Nagaw mo ng pwesto na yan. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga problemang kanilang iniwan. Una, ano po ang nangyari sa mga libu-libong foreign nationals na nasa empleyo ng mga pinasarang Pogo hubs all site? Napadeport na ba sila? Ang alam namin, 4,000 lang ang pinadeport ng mga Chinese. Subalit, nung panahon ng mga Pogong ito, there were more than 300,000 Chinese that came to our country. May tanong ako sa iyo. Kung ayaw mo sa Pogo, bakit gusto mo sa online gambling? Ha? Wala na isabong kayo, mga online gaming na naman. Ang hirap sa inyo, mga ipokrito kayo eh. Nakadetain ba sila? O malaya pa rin nakagala sa ating bansa? Nalaman po namin na kahit na sinara natin ang malalaking Pogo Hub, nagkalat na ang Pogo Hub sa buong Pilipinas. Oh? Paano mo nalaman? Nakita mo ba? Mga maliit na Pogo Hubs, ngayon nasa villages, ngayon nasa subdivision, at ngayon... Nakita mo? Nakita mo? Huwag mo sabihin na gano'n nga hindi mo, para nakita mo eh. Sabihin mo, ayon sa pulis, gano'n. Nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Mahilig ka mag-claim. Ilan lamang Grabe. ito sa mga critical na isyung dapat agarang tutukan ng Quad Committee ng 20th Congress. Nabubuin ng mga Committee on Public Order and Safety na ngayon po ay pinapangunahan ni Congressman Roland Valeriano. The Committee on Public Accounts na ngayon po ay pinapangunahan ni Congressman Terry Ridon. The Committee on Dangerous Drugs na ngayon pinapangunahan ni Congressman Kit Flores. At the Committee on Human Rights Pag na inuunahan ngayon pinapangunahan ng Peking ng inyong Commission. lingkod. The goal here is this. We must empower the Quad Committee in order for it to cast a wide investigative net and to finally uncover and dismantle the network of criminal syndicates whose power and influence has long slithered in the shadows and beneath the reach of our government institutions, ever elusive and seemingly well protected. As with the 19th Congress, the Quad Committee will be the platform that sheds light where darkness and injustice have prevailed for far too long. Naturally, the names and faces who will make up the Quad Committee in this Congress may change. Sabi ko na po sa inyo, may nagsasabi na political lang ito. But this is not a partisan crusade, Mr. Speaker. This is a moral one because murder knows no color but one.
and that color is red, the color of blood unjustly spilled. Ho! At dahil ang hustisya ay dapat walang kulay, wala dapat itong kinikilingan. Ang batas ay para sa lahat, mahirap man o mayaman, may kapangyarihan o wala. At dun sa mga tao na mahilig mag-bashing sa Quadcom, mahilig magsabi ng false Oh. information, Oh. hinihiling ko na manood kayo, Oh! Anong panoorin? makinig kayo, Oh. pumunta kayo sa Oh. Quadcom hearing para malaman nyo ang buong katotohanan. Ho! Justice, Mr. Speaker, Madam Speaker, must be blind to power, but never blind to the truth. For what kind of nation are we? If we turn away from the cries of the weak, what kind of Congress are we? If we allow fear, fatigue, or the passage of time to erode our resolve, I appeal to all of you, Oh! my dear colleagues, Madam Speaker, Sige. regardless of party affiliation or seniority, Hmm. to help continue the work we began, Ho! to help us finish what we started. Mga kasama, it is written in Ephesians 5:11. Ginamit mo and I pang would Diyos. like to quote this. Ginagamit mo pang Diyos eh. Sa kahungkagan mo. Ginamit mong Diyos sa pang-aga mo sa mga poder. Wala kang It anak ka says, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but reprove them. To remain silent is to share in the sin. To Oh, walk the right to remain silent, ibig sabihin, lahat ng mga tao, pag nag-invoke na I have the right to remain silent, senior na sila. Ano klase ka? away now would be to turn our backs on the very people we swore to serve and protect. Madam Speaker, this may very well be my final term in this chamber. Alam ko po na wala pa sa itsura, Yeah. pero di na po ako bumabata. I do not know what the future holds, Sabi pa, bata but ka pa. I do know this. When the day comes that I look back at my time in Congress, I want to be able to say with a clear conscience and a Oh. faithful heart that I did not flinch in the face of evil, that I did not bend when justice demanded I stand, and that I gave everything I had to make sure no mother would have to bury her child without answers, and no family would be denied the dignity of truth. And I am- that I did not back out. Even though, when the people voted against me not to serve anymore, I didn't leave. I advanced. Kasi ang pangalan ko, Abante. Deeply grateful to the men and women, both and in and out of government, who stood with us in this difficult mission. Hmm. Nais kong sabihin po na napapasalamat ako sa ating mga kasamahan in the 19th Congress. Ang aming lead chairman, si Congressman Ace Barbers, Ano ba yan? Congressman Dan Fernandez, Congressman Karap Paduano, Binabanggit mo mga at wala na. Congressman Romy Ako. Ako po'y nagpapasalamat sa kanila. Sa mga kasamahan nating mambabatas na nagpakita ng tapang at malasakit, katulad po ng mga young guns, mga kaibigan. Hmm. Sa mga staff Young na guy. nagbabad sa pag-aanalisa ng dokumento at testimonya. At higit sa lahat, sa mga pamilya ng biktima na nagbigay ng kadilawang tiwala sa atin, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. We may or may not see justice in our lifetime, but we must do our part and try. Sapagkat kung hindi tayo, sino? At kung hindi ngayon, kailan pa? I would like to say, let us stay the course. Let the Lord's work continue. Let the truth be told for all to hear. And let justice finally be done. Let the truth be told. Let justice be done. And let you leave from that office that you did not win. It is an office
reserved solely for the winner, Mr. Joey. Oy, and you are not the winner. Mahiya ka. You have a thick face. At this juncture, Madam Speaker, I'm holding in my hand a resolution entitled Authorizing the Committees on Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs and Public Accounts to conduct a joint inquiry in aid of legislation to address emerging and unresolved issues brought forth by the joint investigation of the previous Quad Committee during the 19th Congress. Ito pong resolution na ito ay ipapile ko ngayon sa Bills and Index. Sana po, ako po ay nagkikiusap sa lahat na ito po ay suportahan natin upang magpatuloy po ang investigasyon ito. Kaya Madam Speaker, sa aking mga kulig na nagtiyaga na makinig sa aking talumpati, O yung iba. maraming salamat po. O si paano naman yung hindi nakinig? Papasalamat ka rin. Naway, pagpalain tayong lahat ng Diyos. Mabuhay ang Pilipino. Ah, wala. Ayan, nakita nyo na? Nakita nyo ng makapal ang mukha? Hindi pa yan totoong congressman eh. Ano pa kaya kung totoong congressman na yan? Abante! Atras! Oh, dyan lang muna tayo. Mag-shoutout na lang ako. Si Waray-Waray, taga-Kamla, taga-Spain pala ito. Arnold Pocaunga. Si Garcia, nagbigay sa iyo, di mga taong bayan. Oh, si Garcia nang paupo sa kanya, hindi taong bayan. Tapos, si JJA, kumalik, appointed. Tapos, ginawa, pinasok pa yung anak niya sa Kongreso. Kakahiya, kapal mukha nga. Oh, Dennis Causing, kapatid ko. Geli Ramirez, kung makapagsalita sila, parang hindi sila magnanakaw. Ophelia A. Beth Taipan, dapat yan, si Dila Abante, yan ang ipababa, hindi yung binoto ng tao. Oh, Edgar Nacion, Dr. Toto, wala akong gana makinig sa privilege speech niya. Kaya ang tawag siya, privilege speech, yung Dura. Ray Libre, di ka nanalo, kapal mukha mo. Oh. Tapos Gilbert Bentinilla, grabe kapal na mukha ni Boy Dila. Oh. Mercy Narbasa Suzuki, hayaan naman ang hudas na si Abante. Kahit hindi siya nanalo dahil sa pandaraya ni Garcia, pinaupo siya. Bien Riquetillo, Dr. Toto, bastos talaga ang peking Abante na yan. Oo, kasama mo ako, Agnes Villar. Hoy, Totoy, ads, didiis ka, hindi mo titimbangin kung alin totoo, alin ang hindi mo ingay. Sino ba tinutukoy mo ako? Ang didiis nga, mas maganda pang utak kaysa kay Bante. Ikumpara mo si mga didiis na kasi Bante. Sino mas ang tama ang utak? Sige nga. Oh. Really, kay Esguera, Raquel, si Isko po, tinitira niya. Ay, di, si Hani Lacuna tinitira niya. Na vice mayor ko na nag-mayor. Sa MS Pinoy Channel. Nice to. Ben Reclamador. Si Isko, mayor ng EPRRD, admin. Tommy Chavez, Good DM, Doc Attorney Toto. Really kay Esguera, sana sila makapanagot din. Tapos si True Davis, stop grandstanding atras. My goodness, Mr. Atras, magkano naman yung bigay sa iyo ni Tambaluslos? O yun, may bibigay sa kanya si Atongang. Alam mo, gusto niyang trabaho, may sasunod ko na i-ikuan ito, sasunod ko na isiwalat. Tapos sa Pinoy Channel, Yubita Karukan. Oo, dumadami ng mga adik, dapat magiging matapang sila kung matakot ang mga addiction, talamak na ngayon. Nagprotest ba, Dr. To, si Mr. Joey Oy? O tingin ko naman nagprotest siguro. Rose Villanueva, sa district namin, ang daming mga adik pero wala naman kaming nababalitaan na pinahuli o sinurrender. Sinungaling ka, Abante. O Pastor Rodi Rabi, si Mercy Narbasa Suzuki, nakakaawa ang bansang Pilipinas dahil mga magdemonyo, lalo na sa ugali ni Abante.
O, Joey Alcasarin, saan mo nakuha yung 30K na namatay, Abante? Sa war on drugs sa PRRD? O, Heriberto Filemon Indiapi, Sir Toto, magdebate kayo ni Abante. Oh, anywhere, anytime. Okay sa Cabo, yung presidente mo na tinutukoy mo, Abante, manyakol na nagdudruga sa gobyerno. Oh. Tapos, bawal daw pugo pero okay sa online gambling. Ulol, okay sa Cabo. Yung players ng pugo, mga Chinese, maraming Pilipino nakapagtrabaho. Dito lang yan, nakabase sa Pilipinas, pero yung nagsusugal, taga-China, pero yung online gambling, ang biktima dito yung mga Pilipino. Ben Ricamador, manood ka daw, Engineer Toto. Okay. Tapos, Thomas Esplana, otot mo, Abante, wala na sa inyong maniwala, buwisit. Okay. Okay sa Cabo, ano ginagawa niyong batas sa Quadcom nyo? Bonifacio Ibali, nabuang na yan si Mang Agaw. Okay, Congressman Mang Agaw si Mang si Congressman Mang. Ina mo! Sige, paki-like sa natin ang mga vlog natin, paki-share, pagkatapos paki-join sa aking channel para naman mabuhay ito, matuloy-tuloy itong ating channel ng katotohanan, channel ng katarungan at channel na kung saan tayo magtatagumpay para sa inang bayan.